sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 5, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Presyo ng produktong petrolyo posibleng tumaas ng 30 pesos kada litro dahil sa krisis sa gitnang silangan. Unang batch ng halos 300 Pinoy na naipit sa gera sa Middle East, balik bansa na. Pupasok pa eh. Ang kapal rin ng mukha eh. Bureau of Fire Chief Jesus Fernandez, sinampahan ng kasong bribery kaugnay sa umano'y 14 million pesos na kickback sa procurement ng mga ambulansya. Dating Senator Antonio Trillanes, kinasuhan ng perjury ang 18 umano'y Marines. Trillanes, itinuro ang mga Duterte na nasa likod umano ng disinformation campaign. Promised our fans that we'd be back. At sa showbiz, ang pagbabalik ng biggest K-pop supergroup, Netflix trailer ng BTS Comeback Alive, inilabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Balik bansa na ang unang batch ng mga Pinoy na naipit sa gera sa Middle East. Sa harap yan ng tumitinding girian sa pagitan ng Iran at ng alyansa ng US at Israel. Samantala, sinita naman ng magkapatid na Tulfo senators ang DMW at OWA dahil sa umano'y pag-absent ng mga tauhan sa mga embahada ng Pilipinas sa Gulf countries sa gitna ng krisis. 6 na araw magmula ng bombahin ng Israel at US ang Iran, lalo pang tumindi ang girian sa pagitan ng mga bansa. Ayon sa Iran, mahigit 1,000 na ang kanilang patay, kabilang ang mga bata at sibilyan. Sa gitna ng gera, kasamang naiipit ang mga Pilipino. Pero ngayong Huwebes, nakauwi na ng bansa ang halos 300 Pinoy na na-stranded sa Dubai. Gayunpaman, mahigit 1,700 pa ang humihiling ng repatriation. Sa Senado, sinita ng magkapatid na Senators Erwin at Raffy Tulfo ang mga personel ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration dahil sa mga sumbong na absent umano at hindi tumutugon ang mga tauhan nito sa gitnang silangan. Nung walang gera, nandiyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon, may mga allowances. Ngayon, gera na, kasama sa trabaho ninyo yan. Do your job kasi itong mga kababayan natin, they need the government's help. Dito nga sa Bahrain, may advisor sila na close sila bukas March 1. This was several days ago. Sino ang sasagot sa amin, mga multo ng OWA dito sa Bahrain? Hi Lord, na lang, bahala sa amin. So ibig sabihin, yan nga po, marami ang ganun na nauna pang magsarado ang opisina ng OWA or DMW or DFA. Paliwanag naman ng DFA, nakablock ang international calls sa Iran, gayon din sa Israel kapag naka-on ang mga sirena. Gayunpaman, ipina-update ng DFA sa mga ambassadors ang kanilang contact numbers. Bilang tugon, ipinag-utos naman ng DMW at OWA. Ang instruction po ngayon, all hands on deck. Those are my exact words. Everybody, walang mag-a-absent. Everybody should be there. Everybody should be working on the ground. This is not the time to be absent. Tinatayang may 2.2 million Filipinos ngayon na nasa gitnang silangan. Mga ka-A to Z, posibleng pumalo sa 30 pesos kada litro ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Tansya po yan ng Department of Energy, bunsod ng krisis sa gitnang silangan. Kaya naman kanya-kanyang paraan ang mga motorista para makahanap ng murang gasolina o diesel.
Samantala, bumilis din ang inflation rate sa bansa nitong Pebrero dahil pa rin sa regional tension. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Halos isang linggo mula nang bombahin ng Estados Unidos at Israel ang Iran dahil sa sinasabing banta ng nuclear weapons at ballistic missiles. Mas tumindi rin ang epekto silang pangunahing produkto gaya sa petrolyo, lalo na sa mga bansang nag-aangkat na langis tulad ng Pilipinas. Kaya ang ilang motorista nag-iisip na ng paraan para hindi mapuruhan. Bawas talaga. Kasi lalo kung malalapit lang yung pupuntahan mo, hanggat maaari kung wala ka na may ikakarga, di maglakad ka na lang o kaya magbike ka na lang. O kaya commute. Batay sa 3-day trading post ng Organization of Petroleum Exporting Countries nitong March 2 hanggang 4, lalo pang lumobo ang presyo ng produktong petrolyo sa world market. 28 pesos na dagdag sa bawat litro ng kerosene, 15 pesos sa diesel at 7 pesos sa bawat litro ng gasolina. Nilinaw naman ng Department of Energy na hindi pa pinal ang computation sa magiging dagdag singil sa produktong petrolyo sa susunod na linggo at utay-utay nito. Kahit habang maaga pa ang ilan sinusuyod ang mga gasolinahan para makahanap ng abot kaya na presyo ng produktong petrolyo gaya dito sa North Caloocan, ang gasolinahan nito ang pinakamura ayon sa DOE na merong 52 pesos o higit pa na presyo ng gasolina. Kaya wala rin patid ang mga nagpapakarga rito. Kita mo, doon sa Limon, nagkrudo lang ako nung Martes, 51, 20. Ngayon, 60 na. Ay kahit paano dito, nakakatipid ng konti dahil 51 pa. Ang iba nga, ilang basyo na ng container ang pinakargahan. Stocks para sa sunod na araw baka tumaas eh. Kasi sa ibang gas station, 10 pesos na tinataas. Pero ayon sa pamunuan ng gas station, paubos na ang stocks nila sa ilang produkto gaya sa diesel na 60,000 liters na lang na tumatagal lang hanggang 3 araw. Until supply last, siguro po mga 2 days before. Simula ngayon, magbabago po talaga ng price. Mabilis kasi sarang kargahan ngayon dahil maraming nagpo-full tank. Kaugnay nito, bumilis ang inflation rate sa bansa nitong February sa 2.4% kumpara noong January na pumalo sa 2%. Ito na ang pinakamabilis na inflation mula noong January 2025 at ikatong sunod na buwang pagbilis. May risk talaga pag mataas yung inflation rate natin because of this shocks, no? External shocks due to the war sa Middle East that will have impact dun sa ating prices of fuels. Then, ang expectation naman pag tumataas yung inflation rate, tuloy-tuloy yung pagbaba ng ating purchasing power of peso. Una nang naglatag ng conservation plans ang administrasyon at tiniyak na may sapat na supply ng petrolyo ang bansa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Maaaring simulan sa kalagitnaan ng Abril ang fuel subsidy para sa mga benepisaryo sa transport sector sakaling magpatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East. Ayon kay Transport Acting Secretary Giovanni Lopez, sakaling ma-finalize na ang mga papel, hihingi na sila ng Notice of Cash Allocation mula sa Department of Budget and Management at certification naman mula sa Department of Energy. Paliwanag ni Lopez, nakasaad sa batas na matitrigger ang subsidiya kapag umabot sa average na $80 kada bariles ang presyo ng langis sa loob ng isang buwan. Binanggit din ng Transport Department na may 2.5 billion pesos mula 2025 continuing budget na maaaring gamitin para sa fuel subsidy. Hindi natin kailangan na umabot hanggang the whole month, makukompute naman, di ba? Kapag tumaas na masyado, then you can do the averaging already. Pero yun lang yung sinasabi ko para at least, no? To manage the expectations of our stakeholders also. We have to tread this very carefully with abundance of caution. Ang pagtataas po kasi ng pamasahe, at this point in time, ang kaakibat po niyan ay pagtataas ng mga bilihin. Matik po yan. Hinihikayat ni Senator Joel Villanueva ang pamahalaan at pribadong sektor na palawakin ang paggamit ng work-from-home setup at iba pang flexible work arrangements para mabawasan ang konsumo ng langis. Ayon kay Villanueva, mayroon ng batas na nagpapahintulot ng ganitong sistema sa ilalim ng Telecommuting Act. Anya, malaki ang matutulong ng work-from-home, hybrid setup at compressed work week para mabawasan ang biyahe ng mga empleyado lalo na kung kaya namang gawin ang trabaho sa bahay at mapapaluwag pa ang trapiko.
Samantala, hinihikayat din ng senador ang pagpasa ng panukalang batas na magpapalakas sa proteksyon ng remittances ng mga overseas Filipino workers. Layon ng OFW Remittance Protection Act na magbigay ng mas malinaw na sistema sa mga singil ng mga financial institution sa pagpapadala ng pera. Sa ilalim ng panukala, obligado rin ang mga ahensya ng pamahalaan na magpatupad ng financial literacy programs para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Inatasan ng House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte na magsumiti ng verified na sagot sa loob ng 10 araw sa 2 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Nauna nang idineklara ng komite na sufficient in form and substance ang mga reklamo na nagbubukas ng daan para sa mas malalimang pagdinig sa kaso. Ayon sa House panel, ituturing na pagtalikod sa karapatang maghain ng depensa kung hindi makapagsumiti ng sagot sa taktang panahon si VP Sara at ikukonsidera na tinatanggihan niya ang mga paratang sa pamamagitan ng general denial. Kabilang sa mga paratang laban kay VP Sara ang umano'y culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang high crimes. Binanggit din sa mga reklamo ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education, umano'y hindi maipaliwanag na yaman at mga issue sa kanyang SALN. Sinampahan ni dating Senator Antonio Trillanes ng kasong perjury ang 18 nagpakilalang dating Marines dahil sa anyay pagsisinungaling sa kanilang mga testimonya ukol sa kanya. Matapang ding inaakusahan ni Trillanes ang kampo ng mga Duterte bilang anya ay nasa likod ng disinformation campaign na ito. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Personal na nagtungo sa Department of Justice si former Senator Antonio Trillanes IV nitong Huwebes upang isampa ang mga kasong kriminal laban sa 18 nagpakilalang dating Marines. Inaakusahan nila si Trillanes na tumanggap umano ng $2 milyong para gamitin upang ipansuhol sa International Criminal Court, kaugnay ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila. Sinampahan ni Trillanes ang 18 individual ng kasong perjury dahil sa anyay pagsisinungaling sa kanilang testimonya. Sinampahan niya rin ang cyber libel at incriminating an innocent person sina Attorney Levy Baligod, dating Congressman Mike Defensor at vloggers na sina Jay Sonsa, Lorraine Badoy at Cathy Binag dahil sa anyay mapanira at walang basihang mga aligasyon laban sa kanya. Itinuro naman ni Trillanes ang kampo ng mga Duterte bilang nasa likod umano ng mga akusasyon. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. They stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Timing naman na naglabas ng pahayag si VP Sara Duterte na aniyay hanga siya sa naturang mga individual dahil sa kanilang lakas ng loob na magsalita ukol sa pagiging bagman ng dating Congressman Saldico. Giit pa ni Duterte, hindi anya dapat selective ang galit sa katiwalian at dapat hindi pinipili kung sino lang ang iimbestigahan. Una nang sinabi ni Defensor na hindi siya tumulong sa pagbuo ng affidavit ng grupo matapos lumutang ang mga buta sa mga akusasyon nito. Pero Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso, at muli inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo. Samantala, inamin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may bahid politika sa paglutang ng mga Marines. Anya, nais umano nitong maimpluwensyahan ng mga sundalo na magrebelde laban sa gobyerno.
Gayunpaman, walang pinangalanan si Remulla kung sino ang nasa likod nito. Pero anya, sinisiyasat na ng kanyang tanggapan ang kaso. We're validating first the identities. Okay. Siyempre, dapat alam natin kung sino-sino itong mga taong to. We already sent them, Baligo the word to produce the 18 affidavits. Dapat yan, individual affidavits yan. Kasi it covers a span of more than 30 months and more than 30 months na magkakasama sila the whole time. Miyerkules nagsampa rin ng kaso si National Security Advisor Eduardo Año laban sa parehong mga personalidad na nagsasangkot rin sa kanya sa umano'y korupsyon sa pamahalaan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ikinatuwa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kinalabasan ng proyekto ng bagong Kamuning Footbridge at ang na-renovate na Kamuning Busway Station sa Quezon City. May mga modernong pasilidad tulad ng elevators, wheelchair lift, ramps at tactile tiles para sa persons with disabilities. Yang ang bagong footbridge at busway station. Umaabot sa 87.3 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto base sa pagtatansya ng Department of Transportation. Layunin nitong pagandahin at gawing mas ligtas ang biyahe ng commuters sa EDSA. Ayon pa sa ahensya, mas marami pang EDSA busway stations ang aayusin sa ikatlong kwarter ng taon bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Project. Dapat naman tugunan natin yung pang-araw-araw na dinadaanan ng ating mga kababayan para makapunta sa trabaho at para makauwi. Isinagawa ang isang rescue operation sa LRT2 Antipolo Station matapos umakyat ang isang lalaki sa tuktok ng estasyon. Ayon sa ilang nakasaksi, umaga pa ng Huwebes nang umakyat at sinusubukang iligtas ang lalaki. Sa pahayag, inabisuhan naman ni Antipolo City Mayor June Inares ang mga motorista at commuter na iwasan munang dumaan sa lugar at humanap ng alternatibong ruta o i-adjust ang oras ng biyahe para makaiwas sa abala. Sinagawa ang negosasyon at rescue efforts para mailigtas ang lalaki mula sa tuktok ng estasyon. Dinala sa ospital ang negosyanteng si Pacifico Curly Discaya umaga ng Huwebes matapos makaranas ng matinding pananakit sa balikat. Ayon kay Senate President Tito Soto, isinailalim sa MRI si Discaya matapos ma-diagnose na mayroong frozen shoulder. Pero paglilinaw ni SP Soto, sandali lang siyang dinala sa ospital at ibinalik din agad sa Senate Detention Facility. Nakadetene si Curly Discaya sa Senado noong pang September 2025 matapos ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa anomalya ng flood control project sa bansa. From New York to Manila, ilang araw na nga lang bago magsimula ang linggo ng pagtatanghal, mas lalong pinatindi ng Theater Group Asia ang kasabikan ng mga manonood para sa bonggang production ng inaabangang classic Broadway musical play na A Chorus Line. Sa direksyon ito at choreography ni Emmy Award winner Carla Puno Garcia. Sa media briefing nitong Huwebes, isa-isang ipinakilala ang cast ng naturang musical play. Pinangunahan yan ni Tony and two-time Grammy Award nominee Conrad Ricamora bilang si Zack at ang Filipino-American Broadway triple threat na si Liza de Guzman bilang si Kazim. Kwento ang A Chorus Line ng mga performer na naglalaban-laban para sa isang pwesto sa koro sa Broadway kung saan ipinapakita ang dedikasyon, tiyaga at sining ng grupo. Mapapanood ang naturang play March 12 hanggang 29 sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati City. As a Filipino performer in Hollywood and on Broadway, now to be a part of this gorgeous all-Filipino cast is so healing for me personally. Because I spent so much of my life feeling like it feels like I've come home in a way after all of this struggle and fighting in the industry. Susunod, Bureau of Fire Chief Jesus Fernandez sinampahan ng kasong bribery kaugnay ng umano'y kickback sa procurement ng mga ambulansya.
At bagong teaser ng hit live-action series na One Piece para sa paparating nitong bagong season, ipapalabas na sa Netflix. Diyan lamang po kayo, magbabalik ang Balitang A to Z. Patay ang 2 habang sugatan naman ang 4 na iba pa matapos ang insidente ng pamamaril sa isang residential building sa Barangay Marcelo Green sa Parañaque City. Ayon sa Parañaque Police, pinaghihinala ang gunman sa insidente nitong gabi ng Miyerkules ang isang residente ng naturang building. Kita sa video, nakuha ng ilang residente ang nakapulang t-shirt na lalaki na nakahandusay sa sahig matapos barilin. Dahil dito nag-deploy ng mga mobile at SWAT team ang pulisya at nagsagawa ng magdamag na operasyon sa lugar. Nakikipagtulungan naman na ang Azure Property kasabay ng patuloy na hot pursuit operation para madakip ang gunman na hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. Sinampahan na ng Department of Interior and Local Government ng patong-patong na kasong bribery at malversation si Bureau of Fire Chief Jesus Fernandez. Isinasangkot si Fernandez sa pagtanggap umano ng mahigit 14 million pesos na kickback sa procurement ng mahigit 100 ambulansya. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Pupasok pa eh. Ang kapal rin na mukha eh. Doon pa siya sa Fire Prevention Month, nag-attend siya. Ako hindi na ako nag-attend, baka masuntok ko eh. Nanggagalaiti si Interior Secretary John Vic Rimulya sa hepe ng Bureau of Fire Protection na si Director Jesus Fernandez dahil sa kinasasangkutan nitong anomalya umano sa loob ng ahensya. Bukod sa umano'y korupsyon sa fire extinguisher permits at recruitment slot for sale, isinasangkot din si Fernandez sa umano'y anomalya noong siya ay chairperson ng Bids and Awards Committee ng BFP noong taong 2024. One man systematically manipulated the bidding of ambulances for the BFP, received 14 million pesos in kickbacks, manipulated the suppliers, the contracts. Nakakainit ng ulo kasi yun eh. Ang kapal na mukha, sinabihan ko na siyang korap ka. Nagpapakita pa rin sa akin eh. Hindi pa rin umiiwas eh. Ayon sa DILG, pinaburan umano ni Fernandez ang isang kumpanya sa procurement ng mga ambulansya at may impormasyon ang ahensya sa nangyari umanong milyong-milyong pisong bayaran. This supplier in particular convinced this automotive company to authorize them to bid for the procurement of the 132 units of ambulances. Sinampahan na ng patong-patong na kasong administratibo at kriminal si Fernandez sa Ombudsman. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Together with that, we filed a case of direct bribery for the acceptance of 14.752 million in documented illicit payments made from the supplier to Fernandez. Tiwala ang BFP na matibay ang ebidensya laban kay Fernandez dahil ang witness ay ang mismong kasama umano sa pag-withdraw at pagbigay ng pera ng personal sa hepe ng BFP. Sa ngayon, nananatili pa rin sa posisyon si Fernandez. Hindi pa. Sumunod na ako sa Office of President kasi may yan eh. Sila ang appointing authority. So upon my request, ay sumulat na ako. We should be getting the relief order this week. Lalabas na yan. Hiniling na rin ng DILG sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension si Fernandez para hindi maapektuhan ang investigasyon. Nagpadala naman ng mensahe ang Balitang A to Z sa BFP Chief para kunin ang panig niya pero wala pa siyang tugon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nagsampa ng kasong graft sa Office of the Ombudsman ng isang transport group laban sa dating hepe ng Land Transportation Office na si Attorney Vigor Mendoza II. Kasama sa reklamo ang isang Philippine-based information technology company at ang pangulo ng Stratcom Corporation na nagsisilbing IT service provider ng LTO. Ayon sa Federation
Land Transportation Organization of the Philippines o PhilTop, binigyan umano ng preferential treatment ang Stratcom na humantong sa pagkolekta ng humigit kumulang 169 million pesos na computer fees mula sa mga operator mula January 2025 hanggang nitong Pebrero 2026. Git ng grupo, hiniling na nila ito na tanggalin ang nasabing bayarin sa ilalim ng mga naunang LTO chief pero umano'y ibinalik noong panahon ni Mendoza. Kung titingnan natin 169, malaki na yon. Pero sa mga maliliit na operator at driver, dugtong po yun sa bituka namin. Mabigat na po yun sa pamamasada sa araw-araw. Kinasuhan ng plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang ilang opisyal ng National Irrigation Administration sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ito ng umano'y bid manipulation sa mga proyekto ng ahensya. Inaasahan naman na susuriin ng Ombudsman ang mga paratang. Samantala, matapos ang malaswang pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay, nagsampa ng ethics complaint ang mga tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan sa House of Representatives. Kasama sa naghain ng reklamo si Gabriela Party List Representative Sara Elago at ang dating kinatawan nito na si Liza Masa. Anila, nilabag umano ng mambabatas ang Magna Carta of Women, Safe Spaces Act at ang mga alituntunin ng pag-uugali ng mga opisyal ng pamahalaan sa ilalim ng 1987 Constitution. Excited ka na ba sa bagong action at challenge? Naglabas na ng bagong teaser ang cast ng hit live-action series na One Piece. Para yan sa paparating nitong bagong season na pinamagatang One Piece Into the Grand Line. Ipinakita ng Straw Hat Crew ang mga bagong pakikipagsapalaran na haharapin nila habang tinatahak ang mas mapanganib na karagatan ng Grand Line. Inaasahang mas lalawak pa ang kwento ng mga pirata ni Monkey D. Luffy habang naghahanap sila ng pinakamalaking yaman sa mundo. Nakatakdang ipalabas ang newest season sa Netflix Martes, March 10. Sa aming pagbabalik, Cup of Joe, kauna-unahang OPM artist na magtatanghal sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Kung kailan ang open-air concert, abangan. At BTS, may trailer na para sa nalalapit na The Comeback Live Arirang. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. COJ makes a history dahil ang OPM rock band nga na Cup of Joe magkakaroon ng concert sa isa sa pinakamalaking venue sa bansa, ang Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Samantala BTS, naglabas na ng teaser para sa kanilang nalalapit na BTS The Comeback Live. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Maghanda na jowas para sa isang unforgettable summer night na puno ng libu-libong tinig sa ilalim ng iisang kalangitan. Dahil muling magkakaroon ng concert ang OPM pop rock band The Cup of Joe na pinamagatang Sandali, The Cup of Joe Fest directed by Paolo Valenciano. Gaganapin ang naturang malawakang concert sa May 23 sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Confirmed yan mismo ng COJ sa kanilang social media. Ito ang magiging kauna-unahang OPM act na magtatampok ng solo concert sa venue na matatagpuan sa tabi lang ng Philippine Arena. Kamakailan lamang nang hirangin bilang pinakapinakikinggang kantang Pilipino ang hit song nila na multo sa Spotify. Matatandaang nauna nang nagdaos ang banda ng 2-day sold-out concert na Stardust sa Big Dome last October 2025. We promised our fans that we'd be back. OMG! The world's biggest band is back! Inilabas na ng Netflix ang trailer para sa BTS Comeback Live Special sa March 21. This is the most awaited reunion concert nga ng grupo na siguradong aabangan ng ARMYs.
Nakatakdang ilabas ito sa March 20 na kanilang unang group album simula pa noong 2022. Habang mapapanood naman sa March 27 ang BTS The Return, ang isang documentary film na nakasentro sa paggawa ng kanilang album. Ang daming ganap ha? Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Benigno Noynoy Aquino III. Ang sabi niya, kung walang korap, wala ring mahirap. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.